Welcome to Coffee Break with Clem and Bombi. This is our first ever episode. Dito ay simpleng kwentuhan, kapihan, daldalan. Para to sa interview namin doon sa aming mga seniors sa Apo Baste, ang Apo Alpha Yes. Delta chapter. Ako nga pala si Sis Clement, ako ay 99B batch, and together with me, my co-host, go ahead, Tol. At ako naman po si Brother No Words, No Pressure, Alpha Delta, 96B. Pero teka, sis, bago ang lahat, invite muna natin yung mga viewers natin to please, buena mano, subscribe. Malay mo, maka 1 million tayo pagdating ng panahon, di ba? Why not? Why not? But anyway, let's go back to sa ating agenda. Itong kauna-unahang guest natin to is nagmula pa sa henerasyon ng yung ang tawag doon yung mga pantalon nun, bell button jeans, di ba? Yung Yung mga hippie. yan. Ito ba yung mga martial law babies? Oo, tama ka doon. Yun. Yung panahon to ni na Pilita Corrales, Victor Wood, according to Google, hindi ko alam, nag-ano lang ako eh. But anyway, tong sang Brad na to is isa siya dun sa 18 na survivors ng kauna-unahang batch ng 70s. So siguro naman alam mo na yung tinutukoy kong batch name nila, 'di ba? Kasi hindi ka Alpha Delta pag hindi mo, with all due respect sa mga batches, hindi ka Alpha Delta pag hindi mo kilala tong batch name nila eh. 'Di ba? The very famous, yes. Mhm. Yung batch na ano 'yun? Sige nga. UN 70s. Yun! Okay. So, sige. Without any further ado, ano, um, let's have a coffee break with Brother Jaime, aka Pong Publico. Yan. Yun! Hindi namin papatagalin. Alam naming gabi na dyan eh. So, sisimplihan na lang natin. Unang-una, sisimulan ko na kasi maraming nakapila to si Brad Bombi eh. Ang gusto namin malaman, alam na namin batch 70 ka, di ba? Alam namin nasa New Jersey ka, alam namin pangalan mo. Pero more than that, we want to get to know you more. Siguro kasi yung ibang Tama. elders natin, hindi maialis sa kanila yung feeling na baka wala nang nakakakilala sa akin, yung mga ganyan. Tsaka marami pa tayong re-recruitin in the near future or far future, we don't know. So ito recorded to tol para ito yung ipapanood natin sa kanila. Come time na this should outlive us eh. Yun yung purpose nito eh. So we want to get to know you more. So to start with, Kumbaga, ikaw unang-unang ibebenta namin. so nagsimula tayo tol sa simulang simula. Ano nga ba, ilang taong ka tol nung sumali ka sa Apo? Nung sumali ko ng Apo, 20 years old lang ako. And at the same time, senior na ako sa college. Ganun pa man, Okay. bakit ako Apo? Dahil Oh, sino ba nag-recruit sa si Roger Bautista at saka Oh. si Boy Cruz. Oh, okay. Eto, So sige, Okay. mga panahon sabihin na mo sa yun, amin, Tol, kung ba't ka sumali ng Apo. etong mga panahon na yon, kami lahat karamihan ng graduates ng 66 sa high school. And at the same time, nung mga year na yon, madaming mga new student coming from other universities and colleges. Sa mga katuwid, mga dropouts sila dito sa mga ibang colleges. Ngayon, ganun pa man, Okay. may mga fraternity pala ito. Kaya na-introduce yung Beta Sigma doon sa lugar namin sa Baste. Ngayon, sumali yung mga 66 doon. Sabi ko, ba't sasali kayo doon sa Beta Sigma? Mga different yan. Coming from different colleges yan. Ngayon, Okay. nung mangyari yan, sumali na rin ako sa Apo. Ang ganun pa man din, ang nag-get in touch sa akin si Roger Bautista ng San Francisco. Pagkatapos ng second demotion si Boy Cruz dahil pareho kami 66 ng high school eh. At magka-eskwela rin kami ng freshman sa high school. Ganun nangyari. Okay.
So, Ganun pala. Buti hindi ka nag-quit, tol. 'Di ba 70s 'yun, martial law 'yun. Buti hindi ka nag-quit. hindi pa nag-martial law noon. Hindi pa. Hindi pa. Dahil noong 71, 72 ba, Marcelo? 72. Okay. 70, na final kami sa Nasugbu, Batangas. Na ang nag-host si Roger Bautista doon. At ganun pa man, 18 ata kami. Hindi ko matanda. Oh, tama. Tama. Yeah. See? Tama 'yun. Tama 'yun. Tama yung sa roster. Updated yung roster. 18 na ata kami noon. Samantala yung kano namin, mga lords nung time na yun, mukhang mas madami kami. Sabi ni Carrie Lasso, mas madami tayo kaysa sa kanila. Mapapagod yan sa nakakampas atin. Kasi 18 kayo. Ganun pa man din, yung time na yun, round robin, natapat ako kay Ray Domingo. Kay Brad Ray Domingo. Okay. Oh, nasa San Francisco. Wala na, patay na si Ray. Yeah, sumalangit nawa. Siya yung Okay. ninekro namin itong nakaraan sa Las Piñas. Yeah, tama. Yeah. Ganun pa man Naku. din. Sorry, Ang bro. katabi ko no, si Nick Domingo. Yung kapatid. Pagkailangan pa si Nick Domingo, mas masahol yung akin. Mas masahol sa akin ang tama ni Ray sa akin. Pero nung may break time. Hindi pinasok kami sa kwarto. Okay. Siguro napakapagod rin silang humampas kaya may break time. Nung pinasok kami sa kwarto, sabi ni Carrie Lasso, walang mag-quit dahil madami sila. Madami rin tayo. Doon kami nagkaroon ng Pero ganun pa man din, naka-blindfold kami noon. Mataas yung building. Under construction na tayo yung building na yun eh. Anyway, lahat kami nakapiring. Tapos, hawak-hawak dito, balikat, ganun. Dito tapos pila-pila. Una, wala kaming piring, pero nakita namin nasa taas kami building. Nakita namin bukas yung pader. Delikado. Bukas yung pader. Ngayon, okay, gagawin sa atin. Sino batch leader nyo? Si Brother Carrie. Sino batch leader nyo nun? Si Carrie. Although hindi kami magkasabay dahil si Carrie mas later part na graduate ng high school eh. Mas senior ako sa kanya. Anyway, edi nung matapos yun, nilagyan na kami ng piring. Tapos nisa-isa kami. Tapos nakita nyo doon sa lahat kayo tatakbo doon. Doon sa walang pader, mahuhulog ka kung tutuloy mo eh. Pero may sasalo sa'yo dahil inikot-ikot kang gano'n. Tapos tumalon lang. Tapos, diretso takbo ka. Huwag kang hinto ha. Sasaluhin ka naman. Okay. Mahuhulog ka doon. Doon. Walang yun. Sabi, psychological yun eh. Saywar. Diba? Yeah, saywar. Oh. So yun, isa yun. Tapos nung na-final nga kami dyan sa Nasugbu, ang sasakit ng katawan namin. At galang pa man din, nung pauwi kami sa Manila, dumaan kami ng San Sebastian, Cavite. Binato kami doon. Bakit? Ewan ko ba ba't kami binato doon. Sino nang bato? Mga kasi bago pa lang ang San Sebastian, Cavite. I think it was established 66. Mga 4 years lang ata ang tanda noon. So nung nasa Manila lang kami, continue na ngayon ang namin, pag-aaral namin, di ba? Ngayon ganun man, si Mama, nung pag-uwi namin pagkatapos na Nasugbu, bakit ganyan ang maglakad? Naku, magang-maga. yung pantalon ko magang-maga.
Ay, ano, nako. Iba tumali iba ko sa talagang ano, fraternity. ibang dekada 70. No, brother. Totoo. Yung Pero kapitbahay ko, oh, taga Omega, hindi niya alam, nag-apo ko. ay nako, brother. Pero teka, brother, may Oh. meron kaming pangalawang tanong sa iyo. O sige. Bukod sa ano, being an apo, ano yung fun facts na about you? Yung just to name a few. Okay. Yung ano, sino ba si brother Nung pong pledge publiko? ako, Yung ano lang, short and sweet na kung sino ka ba, yung hindi alam ng karamihan. Sino ka ba, brother? well, hindi naman ako sikat, kundi mapagkaibigan ako eh. Oh, Sa ano namin, 66. And at the same time, nung be a magkaalis na friend. ako, lalong dumami ang kaibigan ko noon. At kasi, nung nag-pledge ako, natatandaan ko, kumanta ako sa tapat ng Holy Spirit sa ano yung dormitory. Oh, so singer ka rin pala tulad ni Sis Clem. Ano? Sa San Sebastian Street, Holy Spirit dormitory, kumanta ako doon. Parang naghaharana ka ba? Tapos lahat ng tumingin sa bintana ng mga babae, bigyan mo ng roses ha. Binigyan. Nako. Ano ba yan, Tol? Utos ba yan ng Lord? Okay. Oo. Ayan, mukhang papasok. May tatanong na yan si Sis Clem. Wala. Tapos nung ano, nag-ano rin ako, nagdrama ako sa may ano pa yung hindi yung sa center aisle ng ano, recto, tapat ng UE. Wala pang bakod dyan eh. Wala pang rehas eh. Okay. Meron ako pledge dito na ano, nakasabit. Nung nag-ano lang ako, parang pinagtatawanan ako, may mga ate kung ano eh. Yung mga, sino ang ginagawa ng tao yun? Nasa gitna na. Grabe naman yun. Ay, nako. Mabuti, Tol, hindi ka nag-quit. Hindi. Yun nga, sabi nga ni Carrie, wala magkukwit. Pero gano'n pa man, hindi ko na, naranasan na maging residente kasi yung grupo ko sa nung time na yun, pumunta ng almost 1 month sa abroad. Na ano kami, ang tawag sa amin yung New Dimension Singers. Nagano kami sa barko, nagpe-perform kasi sa barko. And the same time sa ano kami sa Tokyo, sa eskwelahan doon. Nagkumanta rin kami doon. Ganon, kaya hindi nga ako masyadong na get in touch with my batch noong time na yun kasi graduating na rin ako. Sila naman, okay pa yung stay nila doon. At ganun pa man din, palaging nagsasarado ang eskwelahan dahil nga sa demonstration. Ganun na rin nun. Okay. Kaya, okay, ayan alam na natin. Hanggang lumipad ako dito sa Amerika. Singer ka. ng 71. Tol, Nandito so kung... ako, October 71. Okay. Hindi pa kami That's parehas good to yata know. Tol, hindi ka pa pinapanganak din nun eh, no? Ay, oo naman, 1981 ako eh. Hindi, joke lang. But anyway, ayun. Sige, ano yun, Sis Clem? Ngayon, So, Brad Pong, oh, so yan yung mga na-experience mo. Ano yung the best na na-experience mo sa pagiging apo? anong Ano yung the best na na-experience mo? O even after being a resident, being a pledgee, naging apo ka from then until now, ano yung pinaka the best na na-experience mo? ang aking the best experience, yung maging yung malakas ang loob, maging pagkaibigan, nagamit ko. Psychological, nagamit ko lahat yon. Kung ikukwento ko sa inyo talaga, nahuli ko na immigration 72 kagad. Grabe. Hindi, maluwag pa siguro nun. Almost 1972, pero dumating ako 71. 72, huli kagad ako. A year after, huli agad. Na-detain ako ngayon. Okay. Na-detain ako for 1 night sa detention ng immigration. Good thing si Father Riley
tinulungan ako. Okay. Binail out ako, and at the same time, she stand about my case as a lawyer. Tapos noon, nakulong na naman ako. Grabe. Pero teka, Ano naman teka. ito sa Okay lang girlfriend bang ko? sabihin yan dito? Baka, kumbaga, wala na naman yan, di ba? Pass is pass. Wala na, matagal na eh. Pero Okay. ibig sabihin, yung aking time na yon, nandoon yung bang masisira ang ano mo, psychological ano mo. Talagang depressed ako talaga noon. Alam mo, nag-iisa Mental ako state. sa amin sa apartment ko. Umiinom ako ng beer. Kinakausap ko yung sarili ko. Buti hindi sumasagot. Harap ko yung salamin. Umiinom ako ng beer. Ako mag-isa. Buti nga hindi ka nagbibilang ng langgam sa pader eh. Ganun pa man Ay, din. oo. Yun nga ang aspect na maging ano ka eh. Any maging resilient ka in any adversity. Yun ang akin doon. Tama, Yun ang tama. training ng Apo. Tsaka ganun pa man din, yung akin, kung mahuli man ako nung time na yon, no turning back sa Pinas. Yun ang sabi ko. Determination ang nangyari sa akin. Okay. So ang training sa Apo, magaling na ano ko, na absorb ko lahat yun. And at the Tama, same tama. time, yung assault and battery ko, I stand by myself as a lawyer before the judge. Ngayon, Tol, Yun. may itatanong si Bombi. Sasabihin mo lang kung guilty ka o kung hindi ka guilty. Ha? Oh, Yun lang yun. ako ba Yun lang. muna? Ikaw na, Oh, Tol. sige. Banata mo Oh, na. sige, sige. Eto, just to lighten up. Well, parang sinabi na niya kanina eh. No need for explanation. Pag ginawa mo, sabi mo lang guilty. Pag hindi mo ginawa, not guilty. Simple as that. But no explanation needed. Okay? Just to lighten up. Nakaranas ka na ba nung panahon na noon nang nakapag 1 2 3 ka na ba sa jeep nung nagko-commute ka pa? Hindi pa. Oh, so Hindi, not hindi, guilty. hindi. Not guilty. Not di ba? guilty. Not guilty, Ah, not okay. guilty. Oh, next, Okay. next. Oh, pumasok ka na ba sa trabaho noon o sa eskwelahan ng hindi nagtututbrush o naliligo? Hindi rin. Good ba? Not guilty. Aba, Guilty. gusto ko yung guilty. Ano ba, sis, magbigay ka ng isang mapapag-guilty mo to. Ano bang, ano dyan? Nakapag-drive ka na ba? Nahuli ka bang nakapag-drive na under the influence of alcohol? Guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty pa Wow. rin. May explanation doon eh. O, sige, sige, Tol. O sige, pagbigyan na. Dahil bata pa ako eh. Bata pa ako pero nakabangga ako. Iba pala Doon yung ako mga nahuli. guilty ng Brad. Ngayon, Okay. Tol, pupunta tayo sa final thoughts, ha? Yun. Kunyari, 'di ba, 20 years old ka nun eh. Kunyari, kaharap mo yung 20 years old na Jaime Publico. Ikaw yung Oh. Lord, kaharap mo yung younger self mo. Paano mo i-endok yung pledge na Jaime Publico 20 years old? Ano sasabihin mo? Lord, I'm Jaime Publico, batch 1970, United Nations 70. Balik na rin natin, Tol. Ikaw yung Lord. Kausap mo yung pledge, si Jaime Publico, 20 years old. Ikaw yung Lord ngayon, ha? Anong sasabihin mo dun sa pledge? You, what is my name? And spell it backward. Yun lang. Okay. Ayun. Ikaw naman, Tol. Ikaw naman, Brad Bombi. Ano naman ang... Sa final thoughts natin, recruitment wise, ano ang pwede mong yung message mo para lalo na sa bagong generation, yung mai-adapt and adjust nila natin
as an organization without tarnishing the past, yung yung cardinal principles natin. Ano yung pwede nating gawin para sa bagong henerasyon? Ano masasabi mo para sales pitch mo sa mga prospect natin na applicants, pledgee, ganon. Sa mga new pledgee, ang masasabi ko lang sa kanila, kung tayo magre-recruit man, siyempre, una, kaibiganin muna natin. O kaya ligaw-ligawan muna natin. At introduce natin ang kapatiran. Ganun pa man din, sa katagal-tagal na natin ngayon, na-establish na natin na maganda maging apo. Yan ang masasabi ko sa mga recruited na bago. Thank you, Brad Okay. Pong. Maraming salamat. Tol Bompi, words? Okay. Brother Pong, again, thank you for joining us. At dito po nagtatapos ang ating coffee break. Please join us again next time. At lagi po nating tatandaan, itapon natin ang mali. Pulutin natin ang tama. Yun. At ako po muli, si Sis Clement. At ako naman po muli, si Brad No Worries, No Pressure. Nagsasabi sa inyo ng pusong apo, Apo, dugong baste. Yun. hanggang sa muli po. Salamat Yun. Brad Pong. Thank you, Brother Pong. At teka, bago ang lahat, shout out kay sa woman, sa sis behind the scene. Si Sis Aga. Hindi Yes. magiging successful to kung hindi dahil sa kanya. Kaya lang, pasensya ka na, brother, dahil nagtatago sa atin Kasi doon lang daw siya sa mga editing. Pero Sis Aga, thank you. Shout Thank you, out Red. sa'yo. Thank you for Okay. having me. Yun. See you Brother again. Pong. See you soon. Ingat, Maraming brother. salamat. Bye-bye. Salamat po sa panood. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Alright.